Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo how to locate integers or how to plot integers on number line. Given the different integers, I am going to discuss how to locate it on number line. So kahit na po large integer or small integer yung given, may paplot po natin yan dito sa number line. And also, I am going to teach you kung paano po maggawa o mag-create ng accurate na number line. Okay, so in plotting integers on number line, kailangan marunong ka po munang mag-draw ng number line. So how to draw a number line? For example, given yung set of integers, dapat ma-draw mo yung number line na lahat ng set ng integers na ito ay maipaplot natin sa number line. Okay, so how to draw a number line? So ganito lang po yon. Kapag gagawa po tayo ng number line, be sure po na yung mga integers na given ay maipaplot natin lahat. Okay, so ang una nating titingnan dito ay larger integer at smaller integer dito po sa set of integers. So dito po sa set of integers, alin po dito yung pinakamalaking integer? 2, -1, 8, -3, 0. Ang pinakamalaking integer ay 8. So bilugan ko po yung 8, ito po yung 8. At alin naman po dito yung pinakamaliit na integer? Okay, ito pong -3 ang pinakamaliit na integer. So dapat ito pong 8 na large integer or pinakamalaking integer dapat abot po dito sa ating number line. So ito po ay abot dito. Okay? So this one, umabot po yung 8. And yung small integer or the smallest integer is -3. Sa left naman, dapat abot po ng -3 para maiplot po natin lahat yung different integers sa set natin. Okay? So, kapag nagawa mo po yan, yan na po yung lahat po ng mga integers na kasama niya, maipaplot na po natin dito sa pinakang gitna. At sa paggagawa po ng number line, dapat kapag naggawa po tayo, accurate po or ibig sabihin ay pantay-pantay or equal po yung distance ng mga number natin. Okay? Pag nag-slash po tayong ganyan, dapat equal distance para maganda po yung balances po ng mga integers. Okay? So yung pag-integer, pwede pong start po tayo sa 0 and then going to the right or positive. So dapat start po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? And sa left naman, start tayo -1, -2, -3 and so on. Paano naman po kaya kapag malaki po yung integers? Paano natin paabutin? Halimbawa ay -100. So meron po ako niyan, example. Okay, so this is another scenario, number 2, set of integers. Okay, so the integers are 0, -11, 1, -3, -5. Notice here, ang positive lang po dito ay 1. And then the rest are negative integers at 0. Ngayon, makikreate po tayo ng number line. Ganito rin po ba yung gagawin natin? So kapag ganito po yung gagawin natin, ang highest integer po dito, yung negative na integer po dito ay aabot po ng -11. Okay? Ay wala pong -11. So paano po natin gagawin? So ganito lang po 'yon. So pwede po nating i-adjust yung ating number line. Since wala pong positive na malaking integer dito, ang positive lang po dito ay 1, pwede lang pong paabutin natin sa 1. Okay lang po ito. Okay? Kahit mawala na po yung ibang positive integers dito. Then dito po tayo kukuha para mailagay po natin lahat ng mga integers na aabot po yung ito po pinakang smallest integer -11 dapat abot po sa -11. Ano po para mai-plot natin lahat. So kasi yung lowest integer dito, smallest integer ay -11. Okay, mamaya po ituturo ko po sa inyo kung paano po malaman kung alin po dito yung pinakamaliit at pinakamalaking integer. At yung highest integer po dito ay yung +1. So dapat yung -11, okay, abot po sa graph mo sa number line at yung +1 na highest abot din po. Kaya kahit saan lang po, halimbawa, wala pong positive integer dito, pwede lang pong i-cut hanggang 0. Wala na pong +1. Okay na po yan. O halimbawa, gusto po ninyo, lahat po ay from -3 papunta po dito yung mga integers, kahit wala na po yung -1, 0, positive integers, pwede lang po yan. Basta't mai-plot po natin lahat ng mga integers na nandito sa set. Okay, so this is another scenario. For example, yung given po natin na set of integers ay ganito po. -3, -10, 5, 35, -5,
15. Okay, so notice here, meron po tayong malaking negative integers at meron din po tayong malaking positive integers. So I mean sa malaking negative integers ay medyo malayo po yung negative 10 from 0. Okay, so ganito po yun. So kapag gagawa po tayo ng number line, since kung i-start po tayo ng from 0, start po tayo ng 1, 2, 3, kapag ganoon po yung ginamit natin, dapat paabutin natin po ng 35. Ito po yung positive, highest positive integer, yung 35. So dapat paabutin po natin ng 35. Kaya nga lang, kapag paabutin po natin ng 35, so 1, 2, 3, 4, 5, medyo mahaba-haba po yung number line na gagawin po natin. Okay? Para umabot po ng 35. And also, sa negative 10, from 0 going to the left yung negative 10, dapat abot po ng negative 10. Ito po yung kasing pinakamalayo na negative integer from 0. So, ang gagawin po natin, pwede po tayong mag-cut ng numbering. Okay? Dito, ang ginawa ko po dito, since notice here na 10, 5, 35, 5, 15, so pwede po tayong skip count by 5. Ano po? So, from 0, so 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pwede po yun. Okay? Para umabot lang po sa 35. Okay, notice here, hindi po nagbago yung distance. Yung mga numbering lang po dito yung nagbago. But still, pwede pong itong graph ng number line. Since na-plot naman po natin dito sa number line, ito. Okay? So, yung smallest dito ay negative 10. So, abot po dyan yung negative 10. So, yan po. Smallest integer, negative 10. Highest integer is 35. So, lahat ng kasama niya, may paplat na po natin dito sa pagitan po nila. Okay? Then, another scenario is this one. Number 4 example. Negative 10, 70, 100, negative 50, negative 30. So, yung 100, napakalaking integer po ito. Okay? Kung ibabay 5 mo yung kagaya po nito, yung numbering natin, kung ibabay 5 natin, ay medyo mahaba-haba pa rin po yung number line po natin dito. And also, sa part ng negative side, sa left side, sa negative, ito po, negative 50. So, napakalayo na po yan from 0. So, ano po yung gagawin natin para makita na kahit maliit yung number line natin, ay makikita po natin lahat ng integers na ito. Ito po yung pwede nating gawin. Okay? First, sa paggawa natin ng number line, pwede po nating liitan yung distance ng line dito. Okay? So, pwede po nating liitan yung distance. Pwede pong ganyan. And then, sa pagnanumber, since lahat po ito ay may 0, then pwede po ninyo ang gawin ay by 10 na lang. Okay? Kung halimbawa, umabot pa po ito ng 1,000, pwede pong 100, 200, pwede po yan. Okay? Since ito ay pwede pa naman pong gamitan ng by 10, so skip count by 10 para umabot lang po ng 100. So from 0, ito yung boundary, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So abot po sa larger integer na 100 para ma-graph po natin dito. And also, sa smallest integer, okay, ang pinakamalit po dito ay sa may negative side, ito po ay negative 50. So umabot naman po ng negative 50. So negative 10, negative 20, negative 30, negative 40, negative 50. So dapat paabutin po natin para ma-graph po natin yung smallest integer and the largest integer. Okay? Okay, so now we're going to locate the integers on the number line. Okay? So ito po yung ating number 1 example. So for example, ay nakagawa na po kayo ng number line at maigagraph na po natin or ma-sure po ninyo na maigagraph natin yung smallest and largest integer dito sa set ay pwede na po tayo mag-graph. Okay? Ang pag-graph para di po kayo malito from left to right ng ating integer. So unahin po natin itong positive 2. So yung positive 2 po ay nasa positive integer. Ito po yon. Kita po kaagad yung positive 2. Okay? Yan po yung pag-graph natin. Plot. Then next ay negative 1. So yung negative 1 ay ito po yon. Okay? And then next ay positive 8. Ang positive 8 ay this one. Then next ay negative 3. Okay, negative 3 is this one. So, dyan po ninyo ilalagay sa my line and last po ay 0. Okay? So, ito na po yung plot or location ng different integers na ito sa number line. Okay, notice here na ilagay po natin yung ating integers sa number line. At mula po dito, pwede po natin yan ma-arrange itong number line in ascending or increasing order and also in decreasing order. So, paano po? So, yung mga
integers po na ito, from left to right, ito na po yung increasing na papataas po yung value. So negative 3 ang lowest, 8 ang highest. Okay? So kapag i-arrange po natin yan sa increasing order, yan po yan. So negative 3, ito po yun. Then next ay negative 1, next ay 0, next ay 2, and then last ay 8. So ito po yung increasing or ascending. Ito po yung mga terms na ginagamit sa mga direction. Kapag halimbawa, sabi po niya, arrange in increasing order or arrange in ascending order. Yan po yung mga terms na ginagamit. Okay? So ito po ay increasing or ascending order. How about naman yung pabaliktad? Decreasing. Pag decreasing, pababa po or descending. Okay? So pag pababa, ay di-start po tayo dito 8, 2, 0, negative 1, negative 3. Yan naman po ay decreasing. Pababa po yung ating integers. Okay, for number 2 example, again, you're going to locate the integers. So ito po, ito na po yung ating nagawa na number line. So again, be sure po na lahat ng integers ay maipaplat natin sa number line. So sakop po nung gagawin nating number line. So from left to right ang pagpaplat natin. So negative 10, ito po yung negative 10. Lagay po natin, plat. Then next ay 5. Ang 5 po ay this one. Then next po ay 35. Ang 35 is this one. Okay, this is 35. Plot natin. Then next ay negative 5 at 15. So ito po yung negative 5, ito po yung 15. Okay? So plot natin, negative 5, negative 15. So again, sa pag-arrange ng integers in increasing order, ito na po yung increasing order. So from left to right. So ang pinakamaliit na integer ay negative 10. Ang pinakamalaking integer dito ay 35. Okay? So kapag i-arrange natin, yan po. So negative 10, negative 5, then 5, then 15, and then ang pinakamalaki ay 35. So yan po yung increasing or ascending order. At kapag yan naman po ay decreasing or pababa, yan, baliktarin lang po natin. So 35, 15, yan po yan. Okay? 35, 15, 5, negative 5, negative 10. Ito naman po ay decreasing or descending order. Okay, number 3, to master the lesson, ito po yung ating set of integers. So again, from left to right, negative 1 is here. Okay, by 1 po ito. So negative 1, next ay 0, next ay negative 5, tatlo na po ito, negative 5, negative 3, negative 8. So sakop po lahat. Ito yung negative 5, next ay negative 3, then last ay negative 8. So yan po yan. So negative 5, negative 3, negative 8. So, lahat po ng integers na nasa set ay naiplot po natin. Okay? So, in increasing order, ito po yung pinakamaliit na integer, negative 8, at ang pinakamalaki ay 0. Okay? So, yan po yung ating increasing order at ito naman po yung decreasing order. So, negative 8 to 0, ito po yun. At kapag decreasing naman from 0 to negative 8, ito po, negative 0 to negative 8. Okay, so again, ito po yung example natin kanina. So pag ilolocate lang po natin yan, start from left to right. So ang una po ay negative 10. Yan po negative 10, then 70. Ito po yung 70. Then next 100. Then next negative 50. Then negative 30. So i-arrange po natin yan sa increasing and decreasing order. So increasing mula negative 50 hanggang positive 100. Okay? At kapag decreasing naman, mula 100 pababa to negative 50. Ito po yun, 100 to negative 50. Okay, so let's have an activity. Analyze the graph and answer the questions. Ito po yung ating graph at ito po yung different questions. So for number 1, how many units is point G from 0? So nasaan po yung point G? Ito po yung ating point G. So bilugan ko po yung point G natin. Okay? So the question is, how many units? Okay? Is point G from 0. Ito po yung 0, ito po yung point G. Kahit hindi na po natin bilangin, nakalagay po dito sa tapat niya ay 6. So ibig sabihin, that is 6 units. Okay? Number 2 question, find the location of point A. Where is point A in our number line? Ito po yung point A. Ano po yung location niya? Ang location po niya ay negative 5. So our answer is negative 5. Okay, so number 3. What integer does point B represent? Saan po yung point B? Ito po yung point B natin.
Ang tanong po niya ay what integer does point B represent? So, ang i-represent po niya ay negative 3 na integer. Okay? So, that is negative 3. Salamat sa pod kaibigan. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.